So mga kadugyo, bumili nga pala ako nitong starry LED light para maganda, sobrang aesthetic ng ilaw namin sa kwarto. Nagchat nga pala sa akin si Kappa Girl. Ang sabi niya, Tito Dugs, bili mo ako ng starry LED light para sa kwarto ko, para aesthetic ako. Siyempre dahil mabait akong tito at honor naman si Kappa Girl. Eto nga, binili ko siya ng starry LED light. Eto nga, sa sobrang excited ko, in-unboxing ko na. At eto naman ang mga laman niya. Etong malaking parang bumbilya na to. Eto yung pinaka-ilaw niya, yung parang pinaka-projector. At eto nga, may kasama tong iba't ibang mga film. May charger at saka meron pa tong kasamang remote. So mga kadugay, eto na nga to lahat-lahat. Sobrang excited na ako, kaya naman ngayon susubukan na natin. Dahil mas bagay ito sa kwarto. Magandang buksan to pag madilim at natutulog na. Kaya dito ko siya nalagay sa kwarto sa side table namin. Eto nga, at inon ko na. Kapag gusto mo ng lamp, ganito lang. Pero pwede mo tanggalin ng takip kung gusto mo na sobrang ganda, sobrang aesthetic na kwarto. Ayan o, grabe, sobrang ganda. Wow. Matutulog ka, ayan ang makikita mo. Diba, sobrang ganda, para kang nasa magical world. Kahit nga pala pa iba-iba ang mga ilaw niya, hindi masakit sa mata. Kasi dim lang siya. Sigurado ko pag ganito ilaw, ay talaga makakatulog tayo. Kaya pala ganito ang gustong ilaw ni Kappa Girl eh. Hindi kasi nakaka-boring. Bali sa buong buhay ko nga, first time ko na makakita ng ganito. Sobrang ganda kasi pa iba-iba yung mga picture na lumalabas. May mga rainbow, may mga animal. Pero syempre, pwede mo rin yung palitan. So nga talaga ko yung film, mapagpapalit ako ng iba. Ilagay nga pala ako ng mga cars at saka ng mga astronaut na rabbit. Feeling ko kasi parang cute-cute nun eh. Wow, eto, grabe, sobrang cute. Mas maganda to kasi parang kang nasa space. Sigurado ko pag nakita to ni Kappa Girl, talagang tuwang-tuwa yun. Ayun yung starry LED light ko. Oo, Kappa Girl, ito yung starry LED light na pinabili mo sa akin. Okay, Tito Dugs. Akin na yan. Papasok na ako sa school. Papakita ko to sa mga classmate ko. Bye! Okay, Kappa Girl, ingat. So mga kadugyo, ngayong araw nga pala, ang binuo natin sa Perler Beads ay si Piplap. May nag-comment kasi sa akin, ang sabi niya, Kuya Dugs, namimiss ko na pagbuo mo ng Perler Beads. Buo ka ulit, please. Pag bumuo ka ulit, magiging honor ako sa school. Sobrang dami nga pala nagko-comment na mga gusto nilang ipabuo. Kaya naman para fair, gagamit tayo ng ruleta. Kung kanino tumapat o kanino tumigil, yun ang bubuuin natin. Rumble nga pala ito, meron siyang Rio, meron mga Pokemon. At eto nga, nag-decide na ang ruleta. Piplap tumapat, kaya siya ang bubuuin natin. Bali, ayan yung reference natin. At eto nga, nag-refill na ako ng mga color block. Kaya naman mga kadugyo, tara, buuin na natin. As always, lagi nga pala ako nag-i-start sa outline. Lahat nga pala ng binuo ko, para ito nga pala si Piplap ang pinakamadali. Ayan, after na outline na kulay black, next naman tayo sa mga iba't ibang color ng color blue. Ayan, tara, mag-color na tayo. Sobrang nakaka-enjoy nga palang buuin itong si Piplap. Kasi sobrang common lang ng color niya. Color blue lang kasi pinaka-main niya eh. Tapos mayroon lang konting dilaw. Yung dilaw nga ay halos wala pang 10 piraso. Para lang sa paa niya tsaka sa tuka. At ngayon naman, dito na tayo sa last color. Dito naman tayo sa color white. Pinanghuli ko talaga itong white para mas madali, para color na lang ng color. Ito, sa gitna lang naman kasi itong color white sa mukha niya. O, diba? Finish na agad. Kaya naman ngayon, gagamitan na natin to ng tape. Bali, mag-tape tayo para smooth pag pinalansya na natin. Basta habang nag-tape kayo, make sure nyo na dinidiinan nyo. Para dumikit at sumama lahat ng beads. Para kapag biniligtad natin, ay maayos at walang malalaglag na parts. After, napatungan na natin itong parchment paper. Next ay planchahin lang natin ng sideways. After ilang minutes na pagpa-plancha, tanggalin na natin itong tape at alisin na natin siya sa parchment paper. O mga kadugid, ito na pala kinalabasan. O diba, sobrang cute niya. Sobrang smooth pa at walang butas-butas. At dahil perfect kapag gaagawa natin, didikit natin sa ating collection dito sa ating malaking magnetic board. Ayan, dito ko pala siya ilalagay sa tabi ni Growly. O diba, ang cute lang kasi magkakasize lang sila. So mga kadugid, ayun na ating lahat ng collection ng Perler Beads. So mga kadugid, sa tingin nyo, sino naman sa ating bubuuin? O sino kaya ang maganda?